isang mundo kung saan ang yaman ay nagdidikta ng halaga ng isang tao, may isang dalagang handang iwan ang marangyang buhay upang tuklasin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ngunit sa kanyang paglalakbay, hindi lang siya makakatagpo ng kasimplihan, matutuklasan din niya ang sakit ng pagkakanulo, ang bigat ng sakripisyo, at ang tamis ng kapalarang hindi niya inaasahan. Handa ka na bang sumabay sa kwento ng isang pusong naghahanap ng pag-ibig na walang halong pagkukunwari? Si Bianca ay anak ng isang kilalang milyonaryo sa lungsod. Sa kabila ng marangyang buhay ng kanyang kinalakihan, madalas niyang maramdaman ang kakulangan ng tunay na pagmamahal mula sa mga nakapaligid sa kanya. Nais niyang maranasan ang simpleng buhay at makahanap ng taong mamahalin siya para sa kung sino siya, hindi dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Sa totoo lang, girls, nakakainis talaga si Bianca, no? Wika ni Chanel habang tumatawa at nangahampas pa ng kaibigan. Eh di ba best friend mo yun? Wika naman ng isa na may halong pang-aasar pa. Best friend? Yuck! Kung hindi lang siya mayaman, do you think I'll make her my friend? She's not giving the vibes kaya. Halakhak pa ng dalaga. What do you mean? Kuryoso naman tanong ng mga kaibigan nito. Dude, she wants to side more in poverty than with you guys. Turo pa nito isa-isa sa kaibigan. Hindi alam ng mga ito na nasa kabilang side lamang siya ng puno at nakaupo at rinig na rinig niya ang mga pinag-uusapan nito. Kasalukuyan silang nasa high school at ang mga nag-uusap sa kanyang likuran ay ang mean girls ng kanilang school, which is kasama ang pinakamamahal niyang best friend na akala niya ay kakampi niya sa lahat. Ito ang taong madalas siyang takbuhan sa tuwing may problema siya sa kanyang pamilya. May mga gusto siyang plano at lalong may kakwentuhan siya. Kung tutuusin, malayo ang ugali nito sa harap niya kesa pag nakatalikod siya. Palagi siya nitong dinadamayan at hindi pa nga kumakampi sa mean girls tuwing ibubuli siya. Nayaman lang naman ang meron siya. Bianca? Kanina ka pa? Nanlalaki ang mata sa gulat na tanong ni Chanel nang makitang nakaupo siya malapit sa kanila ng mean girls. Nakaalis na kasi ang mga ito, kaya naman babalik na si Chanel sa kanyang peking best friend. Hindi, kakaupo ka lang din. Wika ni Bianca na tila walang narinig kanina. Nag-iba na ang tingin niya kay Chanel na palagi niya sandalan sa problema. Una pa lamang ay nakakaramdam na siya ng mali sa pagkakaibigan nila, lalo na nang kusa itong lumapit sa kanya at nagpakilala sa likod ng pambubuli sa kanya ng kanyang mga kamag-aral. Ngunit hindi niya inaakala na sa tagal nilang magkaibigan ay talagang hindi pa rin nawawala ang masamang balak nito. Minsan na rin siyang nagbingi-bingihan at bulag-bulagan sa mga usap-usapan sa kanyang paligid patungkol kay Bianca dahil mas naniniwala siya rito. May narinig ka ba? Nag-aalala na wika ni Chanel sa kaibigan. Hindi naman kaagad ito sumagot, kaya mas lalong kinabahan si Chanel na mabuko ang kanyang kasinungalingan dito. Matagal niya na itong inuuto. Umaakto siyang best friend nito kahit na ang totoo ay umay na siya sa mga hinaing sa buhay nito. Meron lamang siyang nakukuha dito kaya pinagtitiisan niya ang mga iyak nito. At luha nitong nandidiri siyang tumingin habang tumutulos sa kanya. Oo nga at mayaman si Bianca, ngunit para kay Chanel, hindi nito deserve ang marangyang buhay mula sa pananamit, kilos at kaartihan ay hindi papasa sa kanilang mga ramdam na ramdam ang karangyaan. Imbis kasi sa mga lugar na mamahalin igugumala, ay inaaya siya nito mag-hiking at nature trip.
Pag kumakain naman ay mas gusto ni Bianca sa mga madamong lugar tulad ng gubat sa likod ng kanilang paaralan. At mas pinipili nitong mag-ulam ng mga mumurahing ulam kaysa pumunta sa mga restaurants na lalong mas nakagalit kay Chanel. Lagi din bukang bibig nito ang pagdodonate niya sa mga charities na inis sa gawin ni Chanel. Tila ba isa itong ina na mimilit sa kanyang tumulong sa mga mahihirap kahit hindi naman sila ang dahilan kung bakit mahihirap ang mga ito. Ha? Wika ni Bianca, sabay tanggal ang earphones sa kanyang tenga. Kunwari ay hindi niya narinig ang sinambit nito kahit na ang totoo ay hindi naman nakaplay. Wala. Wika naman ni Bianca. Akala ay walang narinig na kahit ano ang kanyang kaibigan. Dumating ang araw na hindi na kinaya ni Chanel ang pagpapanggap. Pinagtanggol kasi ni Bianca ang scholar sa kanilang paaralan nang binuli ito ni Chanel at ng Mean Girls. Ano ba, Bianca? Bakit ba nangingialam ka? Galit na wika ni Chanel sa kaibigan. Bagamat bago sa kanyang pandinig, ay hindi na nagulat si Bianca dahil matagal na panahon naman na niya alam ang tunay na ugali nito. Ano ba ang ginawa niya sa inyo? At ganyan nyo na lang siya tratuhin? Pabalik na tanong ni Bianca, ngunit sa mahinahon na boses. Tsaka niya kinuha sa kaming ni Bianca ang babae na umiiyak at hinawakan ang magkabilaang braso nito para isama sa kanya. Papalayo pa lamang si Bianca na biglang magsalita si Chanel. Yan ang ayaw ko sa iyo eh, wika ni Chanel sa mayabang na boses. Inaasahan na magugulat si Bianca ngunit hindi nito nakuha ang gusto niyang reaksyon sa dalaga. Alam ko, wika nito pabalik. Alam mo rin ba na hindi naman talaga kita tinuturing na kaibigan? Sagot pa nito at tinignan ang reaksyon ng paligid. Nag-appear pa ang mga kasama nitong bully rin. Gusto kasi ng mga ito na paiyakin si Bianca. Hindi naman talaga kita gusto, Bianca. Inuutulang kita para bilhin mo ang mga bagay na gusto ko. Para ibigay mo sa akin ang mga pangmayayaman na bagay na binibigay ng daddy mo. Pero ayaw mo. Batid ni Chanel ay umiiyak na ito. Sa balat sibuyas ito ay sigurado siya. Ngunit hindi pa rin lumilingon si Bianca. Nanatili lamang itong nakatalikod at nakahinto. Alam mo ba na umay na ako sa mga hinaing mo sa buhay? Nainis na ako sa araw-araw mong kwento na gusto mong maiangat ang buhay ng mga may hirap. Ano ka, hero? Pangaasar ni Chanel. Ang iba naman ay nagbubulong-bulungan at ang iba naman ay nagtatawanan. Sinusundan pa nga ito ng pangaasar ng Mean Girls. Proud ka pa? Biglang wika ni Bianca at humarap na. Gulat na gulat si Chanel sa tinuran nito. Walang bahid ng lungkot sa ekspresyon nito at lalo namang walang bahid ng luhang papalabas ang mata nito. Tila hindi niya kilala ang kaibigan na iyakin sa harapan niya. Proud ka pa na tagakuha ka ng tira ko? Sinasabi mong mayaman ka niyan? Tira-tira ko lang naman ang natatanggap mo? Kung umay na umay ka na sa pagtulong ko sa mahihirap at pangarap na maging hero para mabago ko ang buhay nila, tignan mo sarili mo. Kung wala yung mga pinagbibigay ng daddy ko, hindi naman magiging ganyan ang itsura mo. And to tell you, overcoming poverty is not a task of charity. It is an act of justice sa mga taong mapanlamang at mapang-apak na mayayaman katulad nyo. Wika ni Bianca at umalis na. Mula noon ay hindi na muli pang naghanap ng kaibigan si Bianca. Masakit sa kanyang nawala si Chanel, pero alam niyang mas masakit kung mas tatagal pa ang pagpapanggap nito. Isang araw, nagpasya siyang magpanggap bilang isang ordinaryong tao. Lumayo siya sa kanilang mansyon at naghanap ng trabaho sa isang karinderya sa bayan. Suot ang simpleng damit
at may bagong pangalang Ana. Nagsimula siya magtrabaho bilang serbedora. Hindi madali ang kanyang unang araw. Pagod siya sa pagbabanlaw ng pinggan, pag-aasikaso ng mga order at pagtitiis sa init ng kusina. Ngunit sa kabila nito, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. "Neng, pakihugasan na nga yang nandyan at marami ng customer," wika ng kanyang amo. Agad na tumakbo si Ana habang bitbit ang kakakuha niya lang na pinagkainan sa isa sa mga lamesa. "Excuse me, miss. Isang kanin pa dito," wika pa ng isang customer. Agad-agad itong binigyan ni Ana ang kanin, sabay balik muli sa kusina para maghugas ng plato. Day off kasi ng dalawa nilang kasamahan at hindi nila alam na dadagsa ang mga customers sa araw na iyon. Habang nagtatrabaho, nakilala niya si Carlo, isang masipag na tricycle driver na regular na kumakain sa kalendarya. "Ana, pakidagdagan naman ng sabaw," biro nito isang araw habang nakangiti. Napansin ni Bianca ang kababaang loob at malasakit ni Carlos sa kanyang paligid. Sa tuwing kumakain ito sa kalendarya, nagdadala ng ngiti ang mga kwento nito sa kanilang mga kasamahan. Hindi nagtagal, unti-unti siyang nahulog sa pagiging simple at tapat ng binata. "Ana, bakit naman napadpad ka dito? Hindi bagay sa iyo ang maging serbedora," tanong ni Carlo, isang hapon habang nililigpit niya ang mesa nito. Ngumiti si Bianca at sinabing, "Gusto ko lang na ibang karanasan. Ayokong lagi umaasa sa kung anong madali." Tumingin si Carlo sa kanya, kita ang pagkamangha sa sagot ng dalaga. "Iba ka rin ah. Hindi ko pa yata nakilalang isang katulad mo na handang magtiis sa hirap." Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Madalas silang mag-usap pagkatapos ng trabaho. Minsan isinakay siya ni Carlo sa tricycle nito at dinala sa isang lugar kung saan kitang-kita ang tanawin ng buong bayan. Doon ibinahagi ni Carlo ang kanyang mga pangarap. "Gusto kong makapagpatayo na sarili kong repair shop balang araw," ani ni Carlo. "Pero para mangyari yon, kailangan ko pa mag-ipon ng husto." "Naniniwala ako sa iyo," sagot ni Bianca. "Makakamit mo rin ang pangarap mo." Hindi nagtagal, nahulog din si Carlo kay Bianca. Sa tingin niya kakaiba si Ana, bagamat simple ang pananamit nito, taglay niya ang dignidad at tapang ng isang taong malaki ang pangarap. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Bianca, nanatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Bianca mula sa kanyang ama. May mabigat itong balita. Nalugi ang kanilang negosyo at kinakailangan niyang bumalik agad sa lungsod. "Bianca, anak, na-bankrupt tayo. Ang tanging paraan para makabangon tayo ay ang pagsanib persa natin sa pamilya Villaruel." "Paano po mangyayari yun, Papa?" tanong ni Bianca, bagamat kinakabahan na siya sa sagot. "Kailangan mong magpakasal sa anak nila," sagot ng kanyang ama. Napaluha si Bianca sa narinig. Mahal niya si Carlo, ngunit alam niyang malaking responsibilidad ang nakapatong sa kanyang balikat. Dagdag pa rito, may iniindang sakit ang kanyang ama, kaya't ayaw niya itong biguin. Sa mabigat na puso, pumayag si Bianca. Binalikan niya si Carlo upang magpaalam. "Carlo, kailangan kong umalis. Maimportante akong aasikasuhin," ani ni Bianca habang umiwas ang tingin. "May problema ba? Sabihin mo sa akin," tanong ni Carlo, halatang nag-aalala. "Pasensya ka na, pero hindi ko kayang ipaliwanag. Salamat sa lahat." Ang tanging sagot ng dalaga bago bumalik at tuluyang lumisan.
Dumating ang gabi na salo-salo para sa formal na kasunduan ng kanilang pamilya at ng mga Villaruel. Nakasuot si Bianca ng eleganteng damit, ngunit ramdam niya ang bigat ng gabing iyon. Habang ipinakikilala ang lalaking ipapakasal sa kanya, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita kung sino ang lumapit. Si Carlo. Nanatili itong nakangiti habang lumalapit sa kanya. Sorpresa ba? Tanong nito. Hindi makapagsalita si Bianca. Ikaw? Ikaw ang anak ng Villaruel? Tumango si Carlo. Oo, pero tulad mo, naghanap din ako ng taong mamahalin ko dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung anong meron ako. Kaya nagtrabaho rin ako bilang tricycle driver at doon kita nakilala. Napaluha si Bianca sa mga salitang iyon. Sa wakas, nalaman niyang hindi lang siya ang nagpanggap upang makahanap ng tunay na pag-ibig. Naging masaya ang gabi habang nagkakwentuhan ang kanilang mga pamilya. Ikinuwento ni Carlo kung paano niya natutunan ang halaga ng pagpapakumbaba at pagiging totoo sa sarili. Sa wakas, natagpuan nila ni Bianca ang taong hinahanap nila, isang taong handang magmahal sa kanila nang walang kondisyon. Lumipas ang ilang buwan at natuloy ang kasal ni Carlo at Bianca. Hindi lamang ito naging simbolo ng kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin ang pagkakaisa ng kanilang mga pamilya. Sa simpleng buhay na kanilang sinimulan, pareho nilang napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal na walang halong pagkukunwari. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!